Hello guys, mag-share lang ako sa inyo kung bakit nga ba pick up yung napili ko, bakit hindi na lang sedan, van or crossover. Pero bago ang lahat, bigyan ko muna kayo ng overview ng mga pinaggagawa ko sa buhay. So meron kaming shop, nung araw nga na to papunta ako at ako ang magbubukas. Kaya ayan, pinaspasan ko na yung pagbubukas. Marami nga pala akong susi dito na hawak kaya nakakalito, may label naman pero syempre babagal talaga kasi sa dami ng sinususian tsaka ng padlock. So ayan, last na. At sa wakas, nakapagbukas na. Meron nga pala kami ditong ampo na pusa, tatlo yan. Ito si Mingming, yung isa naman si Ganda. Yung isa, dala ko, si Kuma. Pinakapon kasi namin para hindi na makapagpadami. Tsaka para na din sa safety nila, para hindi pagala-gala. At ayun na nga, pagkabukas ko, nagwalis-walis na muna ako dito ng mabilisan dahil maalikabok dito. At syempre, nakakahiya naman din sa customer kung papasok sila at makikita nila na maalikabok. Mas mabuting ready na agad bago pa man may pumasok. Ito nga pala si Kuma, siya yan. O diba? At yung sumunod naman, ito naman si Mingming. Yung isa wala, lumabas na siya. Nagpapahangin siguro. Kaya gumala-gala muna. Ganun na kasi ang routine nila dito, kakain, tapos lalabas dyan sa gilid, magpapahangin. Pero bumabalik naman din on time. Bago kami magsara, nandito na sila. At itong dalawa naman, habang nagwawalis-walis ako dito, pagala-gala, paikot-ikot. Bagong dating lang kasi ulit si Kuma. Na-miss niya siguro yung dati niyang lugar. 1 week din siyang nawala. Siyempre, naggamutan. Kaya nahirap naman painumin ng gamot kung malayo siya sa amin. Kaya yan, pagkatapos ko nga, inarrange ko naman dito yung mga sako-sako na yan para naman organized tingnan. At saka medyo free na din bago dumating pa ang bagong deliver. Bago ko pa man makalimutan, magbabalik nga pala tayo sa topic pagkatapos nito. Karamihan naman siguro sa atin inaaral muna kung ano nga ba talaga ang kailangan nila na sasakyan, kung ano ang mas bagay sa kanila, sa gagawin nila o sa kalagayan nila at mga ginagawa nila sa buhay. Meron nga dito kasi kasali ako sa isang group ng mga car owner. Kadalasan may nakikita ko sumasali sa group kahit wala pa silang sasakyan para lang magtanong ng mga opinyon. O kaya detalye sa sasakyan na napupusuan nila. Maganda rin yung ganun, at least nagkakaroon na agad sila ng background kung anong mga posible or mga kailangan nilang kaharapin or mga pros and cons ba, parang ganun lang. Ang kaso mo nga lang, pag maling group yung napasukan mo, sa halip na makakuha ka ng mga magagandang information or detalye, yung iba kasi masyadong magagaling, ginagawa, pinagkakatuwaan nila yung mga ganon. Kaya kumbaga ikaw, inaaral mo yung napupusuan mo na sasakyan. Kung sasali ka sa group, piliin mo lang din. Kapag nakita mo yung mga ganong group na hindi naman din magaganda yung mga napupulot mo, i-filter out mo na. Pag ganon kasi, yan pa yung makakasira sa pag-decide mo at pamimili ng tamang sasakyan para sa'yo. Yung isa pa naman din sa magandang gawin, kumbaga meron ka ng mga options. Ang isa sa ginagawa mag-request na ng test drive kasi that way mapipili mo talaga kung para sa iyo ba yung ganong klase ng sasakyan, mafe-feel mo kung may connection, kung okay ka bang dalahin, yung size niya, yung specs niya, yung mga ganong bagay. Mas nagkakaroon ka ng first hand na feel kasi yun na yung pag nabili mo na, yun na yung madadrive mo araw-araw or tuwing aalis ka, yung gagamitin mo. Kaya mas mahalaga na makuha mo yung fit talaga na sasakyan sa'yo. Or yung iba naman, kung talaga ang gusto lang, ito na yung gusto ko na sasakyan, nakaset na sa kanila yon, ibang usapan na yon kasi yung ganoon talaga, yun na yung pinaghandaan nila, parang the time na nag-decide sila, yun na talaga yung gusto nila. Kaya iba yung ganoon na setup. Nung ako nga dumating sa ganong point na kailangan kong pumili, tatlo yung options na sasakyan na pinagpipilian ko. Meron crossover, merong van, at itong pickup. Lahat yan pinagkumpara-kumpara ko. Yung purpose ng pagbili, at kung ano ba yung kailangan, tsaka yung mga long-term effects noon. Tsaka isang factor na din yung mga features ng sasakyan. Kung modern ba siya or kung parang classic yung dating. Pero ako, I ended up sa pickup. So, bakit pickup?
at bakit hindi yung crossover or yung van. Unahin ko na yung sa crossover kasi para sa akin, dahil nga meron kaming shop, may kabuhayan, siyempre factor na diyan, lalagyan namin ng load 'yon, lalagyan namin ng mga karga. Kaya crossover medyo maliit siya para sa akin. So, at saka yung capacity niya baka hindi niya kayanin yung mga load na ilalagay namin kaya na-cross out ko na yun sa akin. And bakit naman hindi van? Malaki naman yan. For sure, mas malakas yan. So, hindi van kasi yun na nga, malaki siya. For me, kumbaga ipang the daily mo or yung madalas mo na gamitin, parang hindi hindi siya masyadong fit sa amin kasi masyadong malaki yung loob. Though maganda yung loading capacity niya, sure ka na mapapaglagyan mo pero parang ah, hindi gano'n ka-fit yung palagay namin kasi yung lifestyle din namin, medyo gusto namin gumagala-gala din tapos pumupunta-punta sa mga kung saan-saan. So parang masyadong malaki dala yung van. Isa pa sa naging factor doon sa van yung may limit yung height na pwede mong ikarga. Lalo kapag medyo may mga ikakarga ka na yung position niya is upright lang or hindi pwede na nakahiga, kailangan nakatayo lang, may limit yung height. So mahirap siyang bigyan ng karga na gano'n na klase. Kaya kung kukumpara sa pickup, open, tapos marami ka naman din may ilagay, yun yung naging napagdesisyon na namin. Ang magiging point ng iba doon, pwede naman i-Lalamove or i-Transportify. Pero sa case kasi namin, hindi naman kami sa Manila or hindi ganun ka city yung area namin. Makakapag-book naman pero mas matagal or mas mahirap. Hindi siya yung on demand na kung kailan mo kailangan at kung ano yung kailangan mo nandoon na. So yun yung isang nagiging factor din kung nasaan ka bang lugar. Pero syempre meron din yung compromise. Kami nag-decide kami na pick up pero ang compromise niya or ang downside niya limited naman yung number ng passengers na maisakay namin. So ito 5 seaters lang. So driver plus 4 na passengers. Unlike kung van, siguro hanggang 15 na katao kaya niyang isakay or depende pa sa iba hanggang 18. Yun yung naging downside niya pero syempre iwe-weigh natin yun. At sa amin nga naging mas matimbang ang pick-up dahil hindi naman laging madaming isasakay sa sasakyan. Kaya ayun, yun lang. Salamat sa pakikinig nyo. Kita-kita sa sunod na vlog. Salamat.